Alright, so nga po no, ito ang unang araw na muling ipinatutupad sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila ang no contact apprehension. Okay? Or in short, NCAP. Okay, yung NCAP na yan is itinakdayan ng MMDA o ang Metro Manila Development Authority sa lahat ng mga pangunahing lansangan upang maibsan ang paglabag sa batas trapiko. Yan talaga ang pangunahing layunin na yan. Sapagkat maraming mga motorista ang lumalabag, ngunit kokonti lamang ang tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Kukunti lang nagpapatupad ng batas trapiko sa Metro Manila. Kukunti lang ang mga tinatawag nilang MMDA traffic enforcer. May mga NCAP rin naman sa mga local government unit at lahat ng camera nila yung aktibo, ba? So kamakailan lang ay inalis ang TRO o ang temporary restraining order para sa NCAP. Okay? So maganda ang layunin nila. Magandang nangyari sa NCAP ngayon. Okay? Sa unang araw pa lang makikita nyo habang ipinakikita sa atin na talamak ang mga sumusuway sa batas pantrapiko, di ba? At nauna na dyan ang paglabag sa bike lane. Okay, mga motor, di ba, na sumisingit sa bike lane. Kaso nga lang ito na. Kaso nga lang, di ba? Marami kami nakikitaan ng butas pagdating sa NCAP, di ba? Kasi marami silang pinapatupad marami silang pinapakita na marami silang pinapakita na nahuhuli gamit yung advanced technology, diba? O mga magagarbong teknolohiya na malilinaw ang camera, makikita yung plaka, diba? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang ginagawa yung mga camera na ganyan kalinaw? Bakit ngayon nyo lang inilalabas ang ganyan teknolohiya, di ba? Ang dami-dami na nangyaring kabulastugan nun, di ba? Ang dami ng mga tumatakas sa batas nun ng mga sakyan, makakabangga, makakapatay, malabo ang kuha ng plaka, di ba? Pero ngayon napakalinaw. Hindi natin alam kung para lang ba to sa mahihirap o para to sa lahat. Okay, tatalakayin natin yan maya. Unahin natin, balik tayo doon. NCAP, unang araw. Sa unang araw na ito, marami akong nakikita na puro bike lane puro mga motor na nakikita ako na sisingit sa bike lane. Ang tanong, kung ang motor ay bawal sa bike lane kasi pinatupad nyo yung bike lane, at bago magkaroon, as far as I know, bago magkaroon ng bike lane ay mayroon ng motorcycle lane, di ba? Kung may motorcycle lane, sa tingin nyo, bakit yung mga motor kailangan pang tumawid ng bike lane kung nagagamit ng mga motorsiklo ang motorcycle lane? Kung hindi kinakain ng mga sasakyan,
kung hindi ito kinakain ng truck, kung hindi ito ang exclusive motorcycle lane ay ginagamit ng mga malalaking sasakyan. Pero bakit hindi sila nabibigyan ng aksyon? Bakit parang nalilipasan lang ang mga nagmomotorsiklo at hinahayaan lang na higpitan ang kanilang kanilang sangay, di ba? Yung kanilang binibigyan sila ng restriction gumamit ng kalsada. Di ba? Pero hindi nyo binibigyan ng ginhawa man lang. Napakaraming tao. Kita mo to, di ba? Ang napakaraming tao ang gumagamit ng motor para sa kanilang pangunahing transportasyon. Di ba? Maliban sa mabilis ka makakapunta, makakapasok sa iyong pinagtatrabahuan, mabilis ka rin makakauwi at hindi ka muna kailangan may pagsiksikan pa. Ngayon, bakit? Bakit sa kanila ang higpit? At bakit hindi yata, sa pansin ko lang at aking palagay ba't hindi patas ang pagtingin sa mga simpleng motorcycle riders kumpara sa mga taong may-ari ng sasakyan? Gusto nyo bang ipahiwatig na ang motor ay walang bilang para gumamit ng kalsada? O gusto nyo bang sabihin na ang lahat na nakamotor ay kriminal? Kasi kung motor lang ang paghihigpitan, motor lang ang kakawawain, motor lang ang magsasakripisyo, ay hindi naman siguro tama yon. Kasi kung sasabihin natin nabibigyan nyo sila ng bike lane, unang-una, wala naman ho yan lisensya, di ba? Simpleng rason lang yan ng simpleng tao. Sana naman kaming may mga lisensya, magkaroon rin kami ng karapatan para sa kalsada, di ba? Which is totoo naman, hindi natin mapagkakaila na dapat yun sabihin, di ba? Pero iniintindi na lang ng mga tao, mga gumagamit ng bisikleta, kasi yung mga iba doon katrabaho nila, yung mga iba doon is minsan boss nila na gusto mag-bike papasok sa kanilang trabaho, at minsan naman mga kamag-anak nila, no? So either katrabaho, kamag-anak, bossing, diba? So iniintindi nila. So para sa mga ibang tao, okay, that's fine. Bike kayo, magbike lang kayo papuntang work natin. Go lang. Ingat kayo, ingat, diba? Pero ba't hindi rin naman maintindihan ng gobyerno na maraming nakamotor napapasok ng trabaho? Andito nga ho yung dati na rin ho itong dati na rin siyang issue, lalong lalo na kung gagamit ka ng pipe o tambutso. Ang mga sasakyan maaaring gumamit o magpalit ng tambutso nila sa kanilang nais. So, as far as I know, di ba? Pwede sila magpalit ng tambutso hanggat gusto nila. Diba? Pero motor, bawal mag-modify. Diba? Bawal kang magpalit ng kung ano-ano. Masyadong hinihigpitan nila, diba? Masyado na hinihigpitan ang mga motorcycle rider. Bakit naman ganoon, diba? Sana naman pantay-pantay yung mga pantay ang batas, pantay tumingin ang batas sa mga motorcycle rider, sa mga nakasakyan at sa mga
bisikleta. Don't get me wrong, wala akong sama ng loob sa mga nagbibisikleta. Kasi isa rin akong siklista dati, di ba? Isa rin akong siklista. Nagustuhan ko lang magmotor, kaya ito, magmotor ako tayo ngayon. Just don't get me wrong, mahal ko yung mga yan kasi karamihan rin dyan, katrabaho ko dati, karamihan din dyan, kaibigan ko, kapamilya, at mga, minsan, kapatid ko pa, kasi nagbabike rin ang kapatid ko. So don't get me wrong, sa akin lang is ang tamang pag-i-implement ng batas, diba? Ang tamang pag-aasikaso lang ng batas para dun mismo sa nangyayaring o sa pinatutupad nilang no contact apprehension. Yun naman ang gusto namin. Sana naman naiintindihan at nagkakaroon tayo ng pag-unawa sa isa't isa. Diba? So, okay na yun. Ay, ikalawa, talakayin naman natin yung mismong gamit panghuli. Diba? Base dun sa pinanood ko, pag nakita ka lumabag, for example lang isang example lang, pag nakita nilang lumabag ka at dumaan ka ng bicycle lane, pipicturean ka agad, iso-zoom in ang plaka mo, iso-search nila sa file, makikita doon yung pangalan mo at isi-send yun sa address mo kung saan nakarehistro ang plaka ng motor. Okay, example lang to pag ulitin ko, pag tumagos ka sa bicycle lane, pipicturean yung video, pipicturean nyo nila, screenshot nila, i-capture nila yung instance na lumabag ka, and then kukunin nila information mo at doon nila i-send ang ticket. Question: applicable ba to sa lahat ng tao? Kasi isipin mo example lang, si Duterte yung lumabag doon sa bicycle lane. Avid na biker si dating Pangulong Digong isa sa mga biker din yon. Lumabag siya doon sa bicycle lane. Sa tingin mo, yung tao na mag-i-screenshot nun is isasend pa ba yung kay Duterte? O may restriction na hindi natin pwedeng tikitan ang mga higher officials? Diba? Masasabi ko yan na para sa akin pananaw ko yan na bakit may restriction ang mga higher officials, kasi sila rin mismo may mga escort silang mga motor, diba? Na kahit naka-stop sa intersection is napapahinto nila yung flow ng traffic para lang makadaan yung ini-escortan nilang VIP, regardless si Digong man yan, regardless si Senate President man yan, regardless si Senator man yan, regardless si Congressman man yan o si Mayor, may VIP treatment. So sa tingin mo, kung pinicturan yung plaka na yun hindi pa natin natatalakay kung yung mga VIP mga VIP vehicles na yun, o kung may plaka o number 7 na naman ang gamit nila, di ba? O number 8 na naman ang gamit nila, di ba? So may mga VIP treatment. So okay lang ba ng tao na yun dumaan, sabihin natin bicycle lane, Sir, Mr. Former President or Mr. Senator or Mr. Former Senator, dito na ako tayo dadaan, escortan po namin kayo just to make sure na hindi kayo mahuhuli sa NCAP, kasi tao lang rin ang titingin nun nang sa NCAP or kung mahuli man ng AI yun, diba? Tao rin ang magke-create nun, or kung mahuli or kung sobrang automated nun, kahit sendan yun or kahit ma-review man ng computer yun, paano kung walang plaka at naka-escort siya, walang mga plaka, mga motor na mga pulis din.
Make sense? Di ba? So hindi ko alam na yung mga para sa akin lang, papagpapatupad ka lang ng batas para lang sa mahihina. At yung mga high-ranking officials ay hindi na kasama or in short absuelto na sa mga nangyari na. Lungkot, no? Di ba? So nabanggit ko rin kung may plaka sila o wala, 'di ba? Na sinasabi ko rin sa inyo kanina kung mayroon silang plaka na ginagamit or kung wala ba silang plakang gagamitin. Siguro siguro ano na rin 'yan, no? Pangit kasi sabihin pangit yung word Pero let's just assume na lang na meron. Diba? Kasi kung wala yun, well, tangina mo, diba? Kung wala, bakit ka hindi ka tangina ka kasi kung bakit wala yun? Bakit ka hindi nagpaplaka? Ayusin mo, sumunod ka kasi tao ka rin. Nagpapa-escort ka na, gusto mo wala ka pang plaka. Diba? So, sana meron naman, diba? Wag naman sana tayo maging garapal na mapanlamang na tayo sa pondo ay sa posisyon ay ano nga pala ginagamit na nga natin para sa sarili nating kagustuhan sobra pa tayo manlamang, di ba? So sana naman give chance to others, di ba? Minsan ka lang manlamang, di ba? So, going back, sabi ko nga sa una, isa siya sa magagandang hakbang na ginawa ng gobyerno. Pero kailangan pang repasuhin ang NCAP. Kailangan pang ayusin ang NCAP. Isipin mo magpapatupad ka ng NCAP pero yung daanan mo lubak-lubak. Walang magandang flow ng traffic. Walang maayos na signages. Ma-automate mo kaya yun, di ba? Maski yung tao na dadaan sa kalsada, hindi malilito sa ginagawa niya. Isipin niya ba, pwede ba mag-left turn dito? Pwede ba mag-U-turn dito? Kasi walang signage. Kulang-kulang ang signage. Lubak-lubak ang daan. Walang maayos na markings or road markings sa lansangan. Diba? So para sa akin, kung gusto mo magpatupad ng NCAP o gusto magpatupad ng no contact apprehension o gusto mong gawing automated ang panghuhuli, you just need to make sure na wala silang lalabagin o wala silang magiging rason para lumabag. Diba? Wala silang maayos ang kalsada, mahusay, tuwid ang kalsada, tuwid na daan pero hindi lubak. Nung nakaraang taon kasi mga ibang yung past years, tuwid daw ang daan pero lubak naman, di ba? So tuwid ang daan, patag, kita yung lansangan, kumpleto sa markings, kumpleto sa signage, visible ang mga signage at yung kalsada. So, wala ka lang ibang lalabagin, di ba? Kung lumabag ka, katangahan mo na yun. Di ba? Lahat ng tao patas sa kalsada. Yun dapat ang ipatupad nila. Pero hanggat hindi nila nagagawa yun, yung NCAP na yan, yung NCAP na yan mismo, hindi talaga patas yan. Di ba? At nasa tao na rin yung disiplina. Kung sabihin nila wala kasi kayong mga disiplina ng Pilipino, yun na nga po aware naman po pala kayo na wala ng disiplina yung mga Pilipino, diba? Wala nang magandang disiplina ang ginagawa ng Pilipino, diba? Hindi na nga maganda yung ginagawa nila. So gagawin nyo po ba, diba? Ito-tolerate nyo pa ba ang kawalan nilang disiplina o bibigyan o sasabihin mo sa kanila na wala na ho kayong
wala nang pagkakataon para labagin nyo yung batas. Ibinigay na po namin lahat, ibinigay na namin yung gusto nyo. Ito na yung kalsada, okay na yung kalsada. Hindi yun every 3 months o every magpalit ang isang rehime, titibagin nila yung maayos na kalsada, di ba? So para sa akin, ayusin nyo naman. Repasuhin nyo yan. Sayang. Maganda yung batas. Magandang intention. Mali ng execution. Diba? Good intention for, diba? Good intention, diba? Pero mali ang pag-execute ng batas. Para sa akin, mas maganda bigyan pa ulit nila yan. Lagyan pa ulit na ng restraining yan. Repasuhin pa nila yan para lahat tayo makinabang. Yun lang. Like and subscribe na lang kayo sa aming YouTube channel, sa ating YouTube channel, The John Who Wonder. Diba? So, maraming salamat po. Once again, this is John or Jander, The John Who Wonder. Peace out.